Welcome back to this channel. Maraming gustong mag-invest sa shares at exchange-traded funds, pero ang tanong kasi dyan, magkano naman ang tax na babayaran namin dyan, Rom, no? Actually, yun ang comment ng followers natin na si Debbie and Sandra. Hi sa inyo. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon. Title ng video na ito ay Tax on Shares, a Guide for Investors. Kung bago ka pala dito, welcome. Ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Ang hiwagang tanong, do I pay tax on shares? Ang simpleng sagot, yes. Magbabayad ka ng tax on dividends, sa profit distribution, no? On capital gains, kung kumita or nag-appreciate ang value ng investment mo at binenta mo. So there's capital gains tax. At kung meron ka namang exchange traded funds, yun naman ang investment mo or managed fund. Ang tawag naman dyan sa binibigay sa UI, distributions. Pero, di ba magbabayad ka ng tax doon? Ang tawag ko naman dyan ay happy tax, yung binabayad mo, no? It's a happy tax kasi yung investment mo ay kumita. Alam ko, meron kang kakilala na nag-invest, property man, or namuhunan sa negosyo at hindi sila nagbabayad ng tax. Ang simpleng sagot doon, hindi sila kumita. Lugi. Lugi negosyo. Kaya walang tax na binayaran. Kung nagbayad ka, happy tax kasi kumita ka at nagbayad lang ng tax. Nakishare lang ang ATO sa kinita mo. So, how dividends tax, no? Paano naman tinatax yung dividendo na yan, Rom? Di ba? Sabi mo, di ba? Na-explain mo sa video mo, Rom, na pag nag-invest ka ng shares, magiging part owner ka ng kumpanya. At pag kumita yung kumpanya, distribute sa amin through dividends. Magkano ang tax yan? Dito sa Australia, walang special rate ang dividends, no? It will be added to your regular income. So, kung may trabaho ka, idadagdag siya dun sa income mo, di ba? So, kung ang rate mo pala ay 30%, 37%, or 45%, no? Ang taas-taas ng income mo. So, ibig sabihin ba nito, Rom? 45% din ang babayad ko sa dividendo. Maring. Oo, no? Pero, meron tayong tinatawag na franking credits, no? Ito yung tinatawag na magic of franking credits. Dahil yung kumpanyang in-investan mo, especially kung Australian company, ano, nagbayad na kasi ng tax yan, eh. So, i-offset ko yan, yung binayad ng kumpanya na yan. So, magbibigay ako ng example. Nag-invest ka sa Commonwealth Bank, nagbigay ng dividendo, 2 beses yan sa isang taon. So, ang total nun ay 700. So, parang iniisip mo, kung 45% ang tax bracket mo, parang isipin mo na 315 pala, Rom, ang tax na babayaran ko dyan. Ang laki din, parang kalahati. Ano? Pero may franking credits tayo. So, medyo technical ito, ikakalculate ito ng accountant nyo. So pakinggan nyo lang, no? Pero bahala na yung accountant nyo mag-calculate nito. So, 700 na tinanggap mo, pero nagbayad na ang CBA ng tax dyan. So, i-add back yung accountant, yung 30% na tax rate, no? So, 1,000, ang tax na i-calculate sa inyo, parang yun ang income mo, no? Itatax yun ng 45%, so 450. Pero di ba nagbayad na ng 30% or 300 ang Commonwealth Bank sa gobyerno? So, i-offset yun. 150 lang ang babayaran mo. So, yung iniisip mo kaninang 45% pa lang babayaran mo. So, sa 700, through the benefit of franking credits, no? Sa 700 na dividendo mo, 150 lang ang binayaran mo. Parang 20%. Di ba? Imagine mo, that's the magic of franking credits, no? 45% tax rate mo. Pero yung dividendo mo pala, bakit 20% lang ang binayad mo? Because of, again, franking credits, no? Capital gains tax naman. So, capital gains tax, again, another happy tax, no? Nag-invest si Pedro ng 1,000. Bumili siya ng Commonwealth Bank shares ulit. Aba, after 1 month, naging 2,000 na. Ang naisipan ni Pedro na ibenta niya kasi tumubo na siya ng 1,000. Capital gains tax, wala na namang special rate dito sa Australia. Tinawag lang natin siyang capital gains tax because you are selling a capital asset. Pero walang rate dyan, eh. Hindi yan special na rate, eh, no? Na unlike kumari sa atin sa Pilipinas, di ba? 6% lang capital gains dun, eh. Correct me if I'm wrong, ha? Pero yun ang naalala ko na accountant pa ako sa Pilipinas, no? Pero dito sa Australia, wala. So sa Pedro na nagbenta at tumubo ng 1,000 after 1 month, no? Sa pagkabili ng shares, ay itatax siya doon sa 1,000 kinita niya. Again, marginal tax rate ulit. Kung top marginal tax rate siya, 450 ang babayaran niya, no, sa 1,000 tinubo. Pag-usapan na naman natin yung isa, no? Yung isang nag-invest naman, Commonwealth Bank din, no? Kumita rin siya after 1,000 na investment niya, pero kumita ng 1,000, pero binenta niya after 1 year. After 1 year naman niya binenta. So, 1,000 na punan, naging 2,000. After 1 year, 2,000 pa rin ang value niya. So, pero binenta na niya. Sabi niya, hindi na lumalaki, eh, no? May tinatawag na capital gains discount. So, kung i-hold mo yung asset ng 1 year dito sa Australia, no? Kung 1 year mo siyang hinold, meron tayong tinatawag na 50% discount. Ang kaibahan naman nun, nang nagbenta ka agad, na tinak siya doon sa tubo, based sa 1,000 na tubo, ito naman, may discount siyang kalahati. So, itatax lang siya sa 500 lang. So, 450 yung binayad. So yung hindi nakaantay. Yung nakaantay naman, itatax lang siya
ng 45%, assuming na top marginal tax rate siya, doon sa 500 lang, no? Hindi sa buong tubo. Next, capital loss. So, in as much as we want to live in a perfect world, no, na mag-invest tayo lahat tutubo, may mga investment naman na nalulugi, assuming na nag-invest ka ng isang kumpanya at after a few years hindi naman tumataas binenta mo, ang nag-loss ka doon. Ang tawag naman dyan ay capital loss. Hindi yan makiklaim as deduction sa regular income mo, yung capital loss. Ang capital loss ay na-offset lang yan sa capital gain. So, ibig sabihin, kung wala kang capital gain, walang paggagamitan yung capital loss. Naro-roll over lang yan. So, kami mga accountant, inaalam lang namin ang value na yan at inaantay namin na magkaroon ka ng capital gain at saka i-offset lang yan. So, maganda siguro na strategy na you have an investment na ka-capital loss at saka kung sakali man, no, so invest again in another asset na may capital gain para if in case, no, para magamit mo yung capital loss. So medyo technical ng konti. So tax is complicated, the most hated subject of mga accountants din, no. So ganun ko sa explain. So kung may tutunan ka kahit konti siguro, no, so hit like and subscribe. At may kakilala ka naman, no, na gustong mag-invest sa shares at takot naman siya about tax, share mo itong video na ito sa kanya, no. So happy investing, start small, start early, and be consistent. Kita-kits tayo next week.